Hello po, magandang araw, good day po. Kumusta po kayo? Welcome sa ating episode. I'm Lindon Katulong. Samahan ninyo ako sa episode na ito. Sa mga hindi pa po naka-follow, paki-follow na lang sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. Salamat po. Pag-usapan natin ngayong araw mga kababayan, tungkol po dito sa lumabas na balita na ang presidential son and House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, sinabi niyang hindi po sila makapag-imbestiga sa mga kasamahan nila na posibleng sangkot doon sa mga maanumalyang flood control projects, mga kaibigan. Kung matandaan natin, sa suna ng Pangulo, hindi naman may tago na ang Pangulong Marcos nagalit po doon sa kanyang suna tungkol po sa flood control projects, mga kababayan. Nagtaka siya, bakit ganun ang nangyari? Samantala, kalaki-laki naman ng pondo ng gobyerno para sa flood control. Ano po? Napag-alaman mga kababayan na may ilan talagang mga kongresista, may pagmamay-ari po at yung iba, mayroong mga kamag-anak na may construction company na nakakuha po talaga sila ng project na may pondo po na umabot ng 100 billion. Sus mo, Yosef. Kalaki-laki naman. Ngayon, nanawagan po ng publiko na mag-imbestiga, mga kaibigan, ang Kongreso. Ano po? Kung ating makikita, mga kababayan, na ang Kongreso, pati pa naman halos personal na pinakialaman. Hindi po ba? Investigasyon na ginawa nila, mga kababayan, katakot-takot na para lamang doon sa kanilang kalaban sa politika. Ano po? Kitang-kita naman eh. Di ba? Babasahin natin itong balita, mga kababayan, para kayo na po ang umusga. Sabi dito sa nakuha nating balita na ang kanyang headline, Sandro Marcos, Congress can prove flood control due to members link. Hindi daw sila makapag-prueba, mga kababayan, sa mga issues na ito. Itong kontrobersyal na flood control, mga kababayan, dahil sa may mga miyembro kasamahan nila sa Congress, ang iilan dito ay nakalink po sa issues na ito. Sabi dito, Presidential son and House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos has agreed with calls. Pumayag daw siya doon sa mga panawagan for a third-party probe into alleged anomalies in flood control projects. Meron daw nananawagan po na maimbestigahan, pero ang sabi niya, third party. Hindi tayo dito sa Congress na mag-iimbestiga. Sabi niya, saying, Congress cannot investigate an issue linked to some of its members. Ay, kung hindi ang House of Representatives, di doon sa Senate, hindi man lang kay House of Representatives ang pwede mag-imbestiga eh. Di sa Senate, di tamang-tama. Tamang-tama, papunta ito sa komitiba ni Senator Marcolita. Ano po? Tamang-tama ito. Para malaman talaga ng taong bayan, siguro playing safe. Ano po? Na hindi sila pwede mag-imbestiga sa kasama. Kung tutuusin bakit hindi pwede? Kasi trabaho naman, di ba? May committee naman at trabaho naman nila. Makikita naman ng tao kung maging bias yung mga tao involved doon sa committee na iyan. Ano po? Sige na. Wag na. Kasi ayaw ng majority leader, mga kaibigan na sila ang mag-iimbestiga. Gusto nila third party. Hindi, wag na sa third party. Meron naman tayong Senate. Di papaimbestiga natin sa Senado. Tamang-tama yun sa Blue Ribbon Di ba? Ang sinabi ni Senator Marcolita hiningi niya yung Blue Ribbon, mga kababayan, para maimbestigahan. O di, tamang-tama ito. Na maimbestigahan, mga kababayan, dito. At siguro wala nang sasantuhin. Ano po? Napakatama naman. Welcome din yung third party. Pero alam din yung mga kababayan sa mga ganito, for possible, criminal liability, it could be. But sa other issues, administratively, the third party cannot recommend. I understand, I cannot recommend for that. Unlike kung nandoon sa Senado, meron siyang recommendatory aspect, mga kababayan,
sa itong mga involved na mga elected government officials natin. Ano po? Plus, it can also file a criminal cases, mga kababayan, doon sa ombudsman. Ano po? Dapat tama ito. Tama ito. Siguro, playing safe naman si Congressman Sandro Marcos na hindi mag-imbestiga sila, third party na lang. Why not? Bakit hindi mo sinabi na, sige, Senate na lang, let the Senate investigate? Ano po? Para, para tuloy-tuloy na. Ito, sabi pa ng balita, mga kababayan, in an interview with Ilocos Norte Representative Marcos said it would be prudent to wait for the result of the executive branch investigation. Executive branch investigation. Well, tingnan natin. Especially since President Marcos Jr., the president, has already released a list of names and figures related to the projects. Siguro ang ano ko dito, Senate. Senate talaga. Kung mag-iimbestigar ang Malacanang, hindi natin maiwasan, mga kababayan, na siyempre mapagdudahan pa. Ano po? Mapagdudahan pa na sa Malacanang yan. Ano po? Ang tao hindi natin mapigilan mag-isip ng ganun. Ano po? Siguro, to me it would be prudent if ang investigasyon gagawin ito, mga kababayan, sa Senado. Napaka siguro appropriate venue, mga kababayan, ang Senate, considering na trabaho din ng Blue Ribbon ito Kung sinong mga tiwali na mga opisyal ng ating gobyerno, be it elected or yung mga organic talaga, mga kababayan, na empleyado ng ating gobyerno, para makasuhan. Ano po? Para makasuhan. Di ba? Tama-tama dyan. Andyan si Senator Marcolita, mga kababayan, na sa tingin ko walang sinasanto. Basta within the framework lamang po sa batas. Dapat talaga, mga kababayan, mapanagot ang dapat managot. Yun naman ang sinasabi niya Managot ang dapat managot. Kahit na ang Pangulong Marcos sinabi niya, managot ang dapat managot. Dapat lang. Dapat lang, managot ang dapat managot dito. Sabi niya, I actually agree. Okay? Sabi ni Majority Leader Sandro Marcos, I actually agree. Why would a body investigate itself? I think it would be wise and prudent for us to wait as to what the executive has to say. Sabi niya, it would be prudent daw sa kanila na hintay na lang daw kung ano ang masabi o ano ang ipapalabas ng Executive Department, Malacanang. And what their actions are with regards to the President's speech in SONA. I think we shouldn't get ahead of ourselves, sabi niya. Para bang hindi natin pangunahan ang Executive Department. Hindi naman siguro sa kanya yan. Pero ang totoo is that hindi dapat maghintay, mga kababayan, ng Congress doon sa Executive Department. Dapat mag-initiate din sila ng kanila. Kasi may Blue Ribbon din sila doon Di ba? Meron, kita mo yung mga investigasyon nila dyan. Playing shape lang siguro talaga ang anak ng ating Pangulo. Siya pala ang majority floor leader dyan sa House of Representatives, meaning sa Congress. Playing shape nga naman. Hindi natin siya masisi, mga kaibigan. But para sa akin, sa tingin ko po, kayo, anong tingin ninyo? Okay ba kayo dito sa statement, mga kababayan, ng majority floor leader, ang anak ng ating presidente, na si Sandro Marcos, mga kaibigan, na gusto niyang hintayin na lang, 1, gusto niyang may third party na mag-investigate, 2, gusto niya, mga kababayan, na hintayin na lang ang anong aksyon na gawain daw ng Executive Department. Kung ako ang inyong tatanungin, hindi sila dependent doon Meron silang sariling mandato. Kung hindi pwedeng gawin pala, mga kababayan dyan, tamang-tama.
mangimasok na dito ang Senado. Ha? Para maimbestigahan. Para susuriin sino itong mga responsable na mga tao. Kung sinundan ninyo yung press con, mga kababayan, ng Pangulo, well, publicize naman yun, di ba? Na cover live yun sa mga media outfit, television. In fact, meron pang mga nag-live stream doon. Ano po? Nakikita at nalaman naman ng taong bayan, mga kaibigan, nalalaman naman taong bayan na yung press con ng presidente, pinalabas niya. Kaso lamang po, doon sa press con, ano po, parang kulang konti. Mayroon na lang mga pangalan ng listing ng mga 15 contractors. Out of 2,409, 15 contractors ang nakakuha, mga kababayan, ng napakalaki na share po sa tinawag ni Presidente Marcos na big ticket flood control projects. Ano po? Hindi man lang sinama ang, dapat may mga pangalan, sinong corporator, sino ang majority stockholders, para malaman mo kung sino talaga, mga kabayan, kung sole proprietorship yan, malaman kung sino talaga may-ari, kung korporasyon yan, kung sino ang majority shareholder or stockholders or shareholder. Di ba? Para alam na ng tao agad-agad Baka biglang ngayon umpisa nang iimbestigahan, mga kababayan. Biglang sabihin na, kagaya ng ibang mga congressman, sabi nila, nag-dissociate na daw sila. Lumabas na daw sila. Ano po? Importante yan Importante yan. Now, ano pang sabi dito, mga kababayan, sa balita? The President already released certain names, sabi niya, meron daw, in figures in his press con. I think what will be happening in the next few weeks, although the House, I believe, would assist in being able to identify where the anomalies are. I think it will be primarily the prerogative of the executive to be able to identify where these anomalies lie, given the fact that, again, the accused, so to speak, is within the legislature. Sabi pa ni Congressman Sandro Marcos. May ilang pangalan daw na i-release, mga kababayan, pero ilan lang yun Ang gusto nating malaman, di ba? Doon sana sa presentation, ilagay na yon. Siyempre, may mga pangalan. Number 1, ito yung construction company. Doon sa pinakabuntot niya na side, ilagay na doon yung mga may-ari. Sino ang owner, kung sole proprietorship, kung ito'y korporasyon, sino ang majority stockholders. Yung person kasi may entity, separate and distinct yan sila. Pagka corporation, may entity yan, separate sa kanyang mga may-ari. Okay? It can stand, it can so and be so even Pero, ang ating gusto malaman, mga kababayan, sino ito sila? Itong mga corporators na ito. Yung mga majority stockholders dito, sino ito? Para malaman kasi, nandiyan sa Congress Nandiyan sa Congress, mga kababayan. Marami yan sila dyan sa Congress. Napansin ba ninyo? Nung SONA ng Pangulo, after nung sinabi niya, he directed the Department of Public Works and Highways na magbigay sa kanya ng report na mga flood control projects na tumatakbo pa, natapos na, at saka yung guni-guni lamang. Ano po? Ibig sabihin, ghost talaga yun. Natandaan niyo yun? Matapos, mga kababayan, in-adjourn ang sesyon, yung mga parang hindi makalakad yung ibang mga congressman, nakikita ninyo yun? Hindi makakalakad sila, para bang shock na shock sila. Bakit ganito? Bakit ganito ang statement ng presidente? Kasi po, yung mga congressman doon, it may not be sila may pagmamay-ari ng construction company. But karamihan po sa kanila, meron silang mga kontraktor po na pinapapatrabaho
At yung mga kontraktor na pinapatrabaho nila, meron silang meron silang thank you po doon. Ha? Meron silang thank you po doon. Ay, maniwala kayo, wala sa... Ha? Meron sila po. Kaya nga, grabe silang, di ba? Grabe sila mga kababayan magkapag, yung bang talagang ang tatapang nila dyan sa Congress. Magkaalaman talaga ito. Dapat ito ang iimbestigahan. Lahat ng 2,400 contractors na yan, sigurado ako may mga project yan sa gobyerno, dapat mapasamang imbestigahan ito. Ano po? Sino na mga congressman, even senator, ano po, na nag-introduce o tumulong sa kanila. Siyempre hindi tayo maniwala na wala. Hindi tayo maniniwala. Ewan ko lang sa inyo, maniwala kayo. Hindi ako maniwala na walang sa kanila. For your comments, just write it down below. And don't forget to share and like kung nagustuhan ninyo. Huwag din kalimutan i-click ang notification bell para lagi po tayong updated.